Is the generic name of Residol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Kumain-Med number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Our town, our radio. Radio natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang nutritious Wednesday sa inyo mga kanutrisyon. Ano pong bago sa inyo? Magsama-sama po tayo ngayon sa panibagong linggo at magkwentuhan ng interesting topics on all things nutrition. Alas 3 na ng hapon at isa lang ang ibig sabihin niyan. Oras na para sa paborito niyong programa tuwing Miyerkules, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host, Jovi Raval ng National Nutrition Council. Napapakinggan po tayo sa 50 Nutriskwela Community Radio Stations mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan man kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happenings ukol sa nutrisyon. Mga kanutrisyon, lagi bang pinapaalala sa atin na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Siyempre, sino ba ang magulang na hindi hinahangad na lumaking malusog at magkaroon ng maayos na buhay ang kanilang anak? Pero paano nga ba matutupad ang pangarap na ito ng ating mga magulang? Yan ang pag-uusapan natin sa ating technical segment mamaya tungkol sa pagbibigay sa ating mga anak ng tamang umpisa sa buhay. Ano ba ang sekreto para maging batang bibo ang ating mga chikiting? Kaya abangan nyo yan. Tutukan naman natin ang mga programang pangnutrisyon na isinasagawa ng iba't ibang organisasyon at mga ahensya, hindi lamang po ng pamahalaan, pati na rin ng ating mga nasa private sector. Gagabayan naman tayo ng mga tamang habit na dapat nating isabuhay mamaya po sa ating Nutrition Habit for Life segment. At para sa ating mga tagapakinig na foodies at may passion for cooking, di pwedeng makaligtaan ang patok na patok at swak sa budget na recipe ng nag-iisang recipe princess CJ Aguinaldo. Yan, abangan nyo po yan. At kung may mga tanong naman po kayo na bumabagabag sa inyo tuwing na lalong-lalo na sa nutrisyon, wag po kayong mag-alala dahil kung may tanong kayo, sasagutin namin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. So, pwede po kayong mag-comment sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation radio program o kaya dun sa mga Facebook page ng mga Nutriskwela radio stations na malapit sa inyo. Okay? Stay updated lang po sa bagong kaalaman at huwag pahuhuli dito lang sa One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Kumain-Med number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang Kumain-Med na yan, Elmer. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ba ang bago pagdating sa nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan na umiiral sa ating bansa? Sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, Nutrition Updates. Kasama natin ngayong hapon si Mr. John B. Echaus, ang Chief Executive Officer and Chair ng Scaling Up Nutrition Movement Business Network Philippines. At
Siya po ay magbabahagi sa atin ukol sa partisipasyon ng business sector sa nutrition program. Magandang hapon, Mr. Echaus. Ano po ba yung mga updates na hatid ninyo sa amin ngayong hapon? Magandang hapon po, Miss Jovi. How are you? It's good to see you. Yes, oo. Kasi we want to know more about yung Scaling Up Nutrition Movement Business Network. And actually, kayo yung nagli-lead nito, no? So, can you ask kung ano yung ba yung Scaling Up Nutrition Movement or SUN Movement? Oo, sure. It's called SUN, Scaling Up Nutrition Business Network. Pero siguro I should give you some history muna, Miss Jovi, about the organization. Sa ating mga listeners, many are very young and don't remember World War II. But after World War II, lahat ng mga bansa got together to form the United Nations, which is the primary international, I suppose, organization for all the countries. In 1961, Ms. Jovi, under the UN, the World Food Program was created. Ito pong World Food Program ay parang UN din, but it was focusing on feeding areas hit by disasters and war. Normally po, pag may famine, may gera, crop failures, when you have lots of famine, hungry people, the World Food Program would come in to feed, do emergency feeding. Actually, itong WFP, World Food Program, this won Nobel Peace Prize in 2020. That was one of the conveners of Scaling Up Nutrition. The other convener is a foundation called GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, which is based in Geneva, Switzerland. This was formed in 2002. So yung ating movement, Scaling Up Nutrition movement, has two parents. Isa po yung World Food Program, isa po yung GAIN. In the Philippines, we have a very good leader in the World Food Program. She's a very nice Canadian lady, Brenda Barton, who runs the country's WFP office. Tapos sa GAIN po, while it's based in Switzerland, we have a board member there, our very own Filipina leader in agriculture, si Ms. Cherry Atilano. So ito pong Scaling Up Nutrition was formed globally noong 2010. It's a movement to get different sectors to cooperate. Government, NGOs, businesses, scientists, and academe to work together to really solve nutritional problems around the world and in the Philippines. Yung ating unang assignment really is to reduce dramatically the stunted and wasted children and also malnutrition in pregnant mothers and their young children under 1,000 days of age. So ito po yung ating scope of work, ating scope, Ms. Jovi. All right. So exciting then, no? I would suppose to gather all these people supporting nutrition. Ano naman po yung involvement ng mga members ng business sector with the SUN movement? Actually, that's a very good question. When we started in 2020, hindi po kami sure gagawin, no? Kasi it's a movement, hindi po kami foundation, hindi po kami agency, hindi po tayo agency, but we are a movement. We're a network. So we have to understand ano ba yung gagawin natin. Maybe we looked at the problem because the business members we have, they are in nutrition, sometimes for profit, but sometimes also not for profit. And I'll share with you some examples. But what we did was we tried to understand bakit po ba problema yung nutrition in the Philippines. For you, Ms. Jovi, why do you think? What do you think is the reason why we have this nutrition problem? Would you know? What do you think? Ano sa tingin ninyo?
Oo, di ba? I guess to recap, what is the problem? Today I'm very grateful kasi I had a nice lunch. I had a nice, modest lunch, and I had a nice, modest breakfast. But unfortunately, many of our countrymen cannot have that kind of security. Many of us go hungry. 20% of our infants and toddlers are stunted, meaning bansot, very short. And because they're hungry, they don't grow. Also, problem with the mental development, cannot really study in school. 7% are wasted. Wasted means matangkad pero super payat. Basta payat. Oo, basta payat. Basta payat, di ba? Basta payat, super payat. Pinakakawawa yung stunted and wasted. Bansot na, super payat pa. And it's so hard for them to develop because all of us, pag gutom tayo, how can we focus on school? How can we learn? And actually, even the Philippines, we have an obesity problem also. Madami na rin. 4 out of 10 adults are obese. Siguro because of lifestyle and diet. So these are the problems. And our goal is to make sure that everyone who wants to eat has access to nutritious and delicious food. Diba, napakagandang dream na, diba? We don't like anyone to go hungry. And we try to study bakit po ba ganito. Why? The earliest thing we studied was yung food system. Yung ating food, may sistema siya eh. Yung food system ng Pilipinas, the food system is the most complex system in mankind. You have, for example, telecom system. Andyan si Globe, andyan si Smart, diba? Sistema siya. Simple. Power system, mas malaki. Meralco, all the other companies. Pero food, imagine every year, Jovi, the Philippines has to produce 120 billion meals. That's a lot of meals, diba? Napakadami. And people want to eat different things at different times. And to make that happen is something called the food system. Can I share with you a little bit about the food system? Okay lang po ba, Jovi? Yeah, but maybe you can add also, ano na yung magiging more specifically, what can the business sector support to make sure that the food system nagwo-work para sa mga Pilipino? Oh, very good. Very good. So imagine, Jovi, let's say you are a general of an army, sabihin natin. And then you have a force of, let's say, 100,000 soldiers. And you have to prepare food for them every day for one whole year. Di ba? Paano mo gagawin? Firstly, you will create a meal plan, di ba? What will the soldiers eat? Breakfast, lunch, dinner, January 1. Breakfast, lunch, dinner, January 2. Breakfast, lunch, dinner, January 3, and so on and so forth. And then you will start working with farmers to make sure na, the food we need in June, you better begin planting it in Feb or March. Mm-hmm. And then you have to start harvesting, then you process them, and then you cook them, and then you serve them, the day that it's supposed to be served. That is the food system in a nutshell, Some people would call it yung farm to fork o kaya yung farm to plate yan. Start with the demand. Well, maybe parang, for example, in December, di ba, hamon season yon. Many people sell ham in December. Pero when do you start having to grow the pig, di ba, to create the ham? Dapat nakaplan yon. Or let's say if you want manga, di ba, manga is only served naman, that's a summer fruit eh. Year-round na ngayon ng manga. Now year-round na. Sige, I'm sorry. Ano ba yung examples natin? Ano ba yung examples natin ng seasonal? Ano ba yung seasonal sa atin, Joe? Ano yung example? Siniguelas ang naalala ko ngayon. Siniguelas. Kung meron pa. Alam mo ba yun? Yes. Good for
good for bowel movement. Diba? Pero all these things, diba, ita-time natin. May timing siya. So sa food system, you have to first know what do people want to eat. Tapos ipaplan mo yung farming and production. Tapos you plan the processing, you plan the wholesaling, retailing, all the way to the home. And then sometimes you have to also factor in kung restaurants, food service, or it's processed food, no? So all these things are in the food system. At the Sun Business Network, for us, no, we are the business chapter of Skin Up Nutrition. Every part of the food system, we look for members. We put members in every part of the food system so we understand. For example, so demand side, we have a nice lady. Her name is Juana Yupanco. Tapos yung kanyang company's Mesanimesis. She prepares menus and recipes. Sa agricultural input side, that's the next part of the food system. We have companies like East West Seeds. It's a European seed maker. Adamco, which sells farming equipment. Agro Digital, which is a high-tech system for farmers. Also Propital, they provide capital. Then we have the next stage, we have members in agricultural production. Chenyi AgriVentures is the biggest and most advanced rice mill in the Philippines. And it's cutting edge, bagong super modern sa Leyte. We have Batangas Egg Cooperative, napaka high-tech din na but egg producers in Batangas. Very dynamic yung young leader nila. We have Pilmico or Aboitiz. They do feeds and then they grow hogs and chicken. Then we have urban farms. They grow parang they use land inside the city for farming. Agrea, this very dynamic lady, she does agricultural training, and then she also connects farmers with the buyers. We have companies like Session Groceries in Baguio. We have Palaya AgriVentures, they're a big shrimp maker. They grow shrimp high-tech in Zambales. Salinas Food, they're a salt maker in Bolinao, Pangasinan. Uproot Urban Farms, okay din sila. They do urban farming din. Yun. So processing, iba naman, no? These are companies that make food, take in mga raw materials, commodities, and make them into packaged consumer goods. Like DSM is our member. They are the world's biggest producers of vitamins. So fortified rice sila gumagawa nun. Century Pacific, the tuna company, among many other things. Si Mega Global, they're known for sardines. Unilever, syempre, one of our founding members. URC, Universal Robina. CDO, the meat company in Pampanga. Tapos sino pa ba? Allied Metals, one of the country's leading kitchen fabricators. Nutridens is an adapter that makes all of these foods developed by the Food and Nutrition Research Institute of the Philippines. They're number one in mga fortified rice, Mongo crackers, all these things. Nutrition and Beyond, Johnson & Johnson, yun, and Philippine Nutri-Foods Corp. Then after processing, we have retail, like Robinson's Supermarket. And then we have food service. We have Jollibee Foundation as our members, food service. Sodexo is a big, they run all of these concessions. They do feeding for companies like Google, Facebook, sila yun. And then some of the biggest foundations are with us. Ayala Corp, AXA Foundation, yung insurance company, PLDT Smart Foundation, Standard Insurance, one of our sponsors, and then also Makati Business Club. And then the last is customer. So we get together and we try to see what are the problems in the food system and how can we improve. Kasi po, the reason why food is so expensive in the country is every step of the food chain, ang laki ng losses. Kasi hindi siya coordinated. So yun, that's the biggest thing we do at SBN. We try to complete all the members of the food chain, of the food system, tapos we coordinate, and we do 5 other things. Okay lang po ba?
yung ating 5 activities. No, go ahead. Sige, one is aside from onboarding all of the members of the food system into our network, we also try to match feeding programs of NGOs with corporate sponsors. So if you know Ms. Jovi of any NGO that does feeding and kailangan ng funding, we can match with the businesses. We think it's a very practical, di ba? Very practical. Very practical very practical use of SBN's network. And then we also support workforce nutrition, so making sure that our company's members have proper nutrition for their employees. And then we support nationwide rice fortification. Napakahirap po. In other countries, it's done na. Like Bangladesh, tapos na. India, tapos na. All the rice is fortified with iron, vitamins B, vitamin A and B, ganon. Sa atin po napakahirap. Hindi pa natin nabubuo. And then last is we also support the school feeding program of the government and some private sector. No, that's a big move of the government to make sure that children, I think grades K to 6 yata, have access, are given a hot meal in school, at least one hot meal. So yun po, ayun po yung that's what keeps our Sun Business Network very busy. Yeah, maraming ginagawa, no? And we're excited to see once you analyze yung food system and see paano ba natin mapapamura pa yung presyo ng mga pagkain, no? And yung kasi ang pinaka-issue rin, no? Hindi kayang afford ng mga Pilipino yung pagkain, masyadong mahal. So, kung may mga gusto naman na sumali pa dito sa Sun Business Network, paano sila sasali? We have a secretariat. We have a secretariat who can onboard them, and you can also look for us. I-Google lang, Scaling Up Nutrition or Sun Business Network Philippines or Manila, and it will come out. And they can reach us through the website. Andun yung ating details. Just Google us, Scaling Up Nutrition, SUN, Business Network Philippines. And then our secretariat can take care of any inquiries. Meron ba kayong hindi to pwedeng sumali kasi kahit business siya, pero may mga organizations or businesses that you think will not align dun sa goals ng SBN? Oh, yes. Actually, first we welcome all food companies. We also welcome all non-food companies who are involved in nutrition. Usually CSR nila yan, or they're doing things to help the community that's nutrition related. But we are not allowed to onboard companies that produce weapons. Kasi po, we're covered by United Nations. And also, we're not allowed to onboard companies that are selling infant formula. Ay, mga milk companies. Oh, unfortunately. Personally, I like milk. I love milk. I love dairy. But I suppose because of global rules about pushing breastfeeding, we're not allowed at this time to onboard milk companies. Yes, precisely kasi we don't want to undermine breastfeeding because it's still the best food, no, of our baby. So that's one of the reasons, no. So is it ngayon ba nakabase pa sa national level, or are you taking in members pati sa mga nasa probinsya na interested na sumali? Currently, not all of our members are Manila-based, Jovi. Some of our members are based in the province. So we would accept members anywhere at the national level. We don't have, we have not organized local chapters because we are still trying to develop stronger governance for our current SBN.
But we will always receive new members who have interest, but then can also contribute because we currently have 34 members. We want every member to be special contributor to a specific part of the food system. So napansin mo, all of our members are doing something interesting, doing something unique, and doing something special at a relatively large scale. So for example, if it's a small bake shop, baka we might not receive them right now because it is not particularly contributory, to what we're trying to do right now. Mm-mm. But if it's special, if it's a very special bake shop, baka pwede. Siyempre, you'd also want yung mga at least nationwide ang coverage, no? So Yes. those types of organizations. And if I may ask, malapit na ang Nutrition Month. Meron bang in July, no? May activities kaya ang Sun Business Network for July? Like for those companies, are they going to give discounts in July, to make the foods more available? That's a good question. Unfortunately, I don't think we have that yet in our calendar because we do our work every month. So for us, every month is Nutrition Month in the work that we do. But I'll make sure that the entire network knows that the Nutrition Month is upcoming and we can see how we can support you, NNC, and your other activities. Yeah, all right. That's very much welcome for us. Yung sa Nutrition Month. All right. Thank you very much, John, for sharing yung about the Scaling Up Nutrition movement. Any other words or messages na gusto mong iparating for people to understand better the Sun Business Network? Well, first, nagpapasalamat po kami that you gave us an opportunity to speak here. We really appreciate it. We continue to look for members who can help us be very clear about how to further improve the Philippine food system. So we always are on the lookout for more people to join us. And then for those people who need help funding their feeding programs, please reach out to us and we will do the best we can to make sure that you get the funding that you need from the business sector. Baka yun lang po for now from our side, Ms. Jovi. Siguro feeding dito sa amin. And sure. Hindi, joke. Sure. Actually, so marami nangangailangan, no? So, yung sa ating mga kanutrisyon na nakikinig dyan, no? This is an opportunity where para makipag-partner with the business sector through the Sun Business Network. Alright, so thank you very much. Maraming salamat, John, dun sa ibinahagi mo tungkol sa Sun Business Network. And we hope na we will have you again dito sa aming program. Anytime. Salamat, Jovi. Thank you. God bless. Okay, thank you. God bless. And mga kanutrisyon, napakinggan po ninyo si Mr. John Echaus, ang update tungkol sa Scaling Up Nutrition Movement Business Network. Alright, huwag po kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9, panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo, kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol sa wastong nutrisyon at kalusugan. Pag-uusapan natin ang tamang pangangalaga ng bata sa early years, no? Bukod sa tamang nutrisyon, mahalaga na tiyakin ang full development ng bawat bata para makamit nila ang kanilang full potential at development.
Tatalakayin natin ang Nurturing Care Framework. Aalamin natin kung ano ba ang framework na ito at paano ito makakatulong na lumaki ang bata mas maayos, no? At sasagutin po yan yung ating mga tanong. Makakasama natin ngayong hapon si Miss Jolivet Yao ng Program Development Officer ng Early Childhood Care and Development Council o ECCDC. Magandang hapon, Miss Yao, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Ito po si Jovi, and thank you sa inyong pagbibigay ng oras sa ating programa. Magandang hapon din po, Miss Jovi, at sa lahat na nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Una, tanungin natin si Miss Yao, ano ba ang tinatawag na nurturing care? Okay, ang nurturing care ay tumutukoy sa kondensyong nililikha ng ating mga public policies, mga serbisyo at programa na nagbibigay daan sa mga komunidad at mga tagapag-alaga na tiyakin ang mabuting kalusugan at nutrisyon ng mga bata at protektahan sila sa anumang mga banta. Nangangahulugan din na ang nurturing care ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na maagang matuto sa pamamagitan ng mga ugnayang tumutugon sa kanilang emosyonal na pangangailangan. Ano-ano naman yung bahagi ng nurturing care? Okay po, ang nurturing care po ay may 5 components para makamit ang kanilang buong potensyal. Unang-una po ay ang good health na tumutukoy sa kalusugan at kapakanan hindi lang ng mga bata, kung hindi pati na rin ng kanilang mga tagapag-alaga. Bakit po importante rin ang kalusugan ng mga tagapag-alaga? Dahil po alam natin na ang pisikal at mental na kalusugan ng mga tagapag-alaga ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang mag-alaga ng bata. Ikalawang component po ay ang adequate nutrition na tumutukoy din sa sapat na nutrisyon ng kapwa-bata at tagapag-alaga. Alam rin natin na ang nutritional status ng ina sa panahon ng pagbubuntis ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan at kapakanan ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. At pagkapanganak niya, ang nutritional status ng ina ay nakakaapekto rin sa kanyang kakayahang magbigay ng sapat na pangangalaga sa kanyang bagong silang. So ang pangatlong component po ay safety and security na tumutukoy sa ligtas na kapaligiran para sa mga bata at kanilang mga pamilya. Tinutukoy nito ang kaligtasan laban sa mga pisikal na panganib, emotional stress, mga panganib sa kapaligiran tulad ng polusyon, at pati na rin ang access sa pagkain at malinis na tubig. Ang pang-apat naman po na component ay ang opportunities for early learning na tumutukoy naman sa anumang pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang tao, lugar o bagay na sa kanilang kapaligiran na makakatulong sa brain development ng isang bata. Ang opportunities for early learning ay hindi lamang po nakukuha sa pagpasok sa paaralan, kundi sa kanilang mga sariling tahanan na nakikilala sa mga magulang bilang mga unang guro ng mga bata. Last but not the least is responsive caregiving. Ito nan po ay tumutukoy sa kakayahan ng tagapag-alaga na mapansin, maunawaan, at tumugon sa mga senyales ng kanilang mga anak sa napapanahon at naaangkop na paraan. Alam ng isang responsive caregiver kung ang bata ay may nararamdaman, kung ito ay gutom o busog man, masaya o malungkot, at alam kung ano ang gagawin sa bawat sitwasyon. Itong responsive caregiving ay itinuturing pangunahin at mahalagang komponent dahil ang mga tumutugon na tagapag-alaga
ay mas kayang suportahan ang iba pang 4 na bahagi ng nurturing care framework. Yun po. Sa anong edad ba o life stage dapat magsimula ang pagtugon sa pangangailangan o pagbibigay ng nurturing care? Okay, Ma'am Judy, dapat magsimula ang pagtugon sa pangangailangan o pagbibigay ng nurturing care sa pinakamaagang taon mula sa pagbubuntis hanggang sa edad na 3. Dahil dito, sa panahong ito, masasaksihan natin ang mabilis na physical at psychological development na siyang magiging pundasyon para sa kanilang kalusugan. Pero hindi nangangahulugang matatapos ang pagbibigay ng nurturing care sa edad na 3. Ito ay dapat magpatuloy hanggang sa paglaki para rin matugunan ang mga hamon na nauugnay sa bawat stage o yugto ng development ng isang bata. Ano naman yung mga target ng nurturing care framework? Okay. So, ang Sustainable Development Goals or tinatawag nating SDGs na itinakda ng United Nations ay mga plano para sa pagsulong sa mga pinakamalaking problema na kinahaharap ng buong mundo. At marami rito ang mga bata ang apektado. Kaya ang mga goals and targets ng SDGs ay nauukol sa mga serbisyo para sa mga bata. Kaya rin ang Nurturing Care Framework ay isang malaking bahagi ng Sustainable Development Goals. So itinatampok ng Nurturing Care Framework ang 5 targets bilang mga halimbawa upang gabayan ang pambansang programa at pamumuhunan sa pagsuporta sa nurturing care. Ang mga targets ay ang mga sumusunod. So pagsapit ng taong 2030, una, mabawasan ang nabubuhay sa kahirapan nang hindi bababa sa kalahati ng proportion ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata. Pangalawa, wakasan ang gutom at tiyakin na lahat ng tao ay may access sa ligtas, masustansya at sapat na pagkain sa buong taon, lalo na ang mga mahihirap at mga taong nasa vulnerable situations. Kabilang na din dito ang mga sanggol. Pangatlo, maiwasan ang pagkamatay ng mga bagong silang at batang wala pang 5 taong gulang. Ayon po sa datos, 27 out of 1,000 ang under 5 mortality sa ating bansa. Pang-apat, tiyakin na ang lahat ng babae at lalaki ay may access sa dekalidad na early childhood education upang sila ay handa sa pagtungtong sa primary education o tinatawag nating formal schooling. At ang panghuling target, wakasan ang pang-aabuso, pagsasamantala, trafficking, at lahat ng uri ng karahasan laban sa mga bata. Ang lahat ng yan ay dapat maging prioridad ng ating pamahalaan para tumibay lalo ang pundasyon ng mga bata. Bakit ba binuo ang Nurturing Care Framework? Okay po. Ang framework na ito ay binuo para mapakilos ang koalisyon ng mga magulang at tagapag-alaga, ang national government, mga grupo ng civil society, akademya, ang United Nations, ang mga pribadong sektor, mga institusyong pang-edukasyon at iba pang mga tagapagbigay ng serbisyo upang matiyak na ang bawat sanggol ay makamit ang pinakamagandang panimula. Ano-ano mga strategic action ng Nurturing Care Framework para sa malawakang pagsulong nito? Upang bigyang kapangyarihan ang mga pamilya na makapagbigay ng nurturing care, kailangan nila ang kombinasyon ng polisiya, mga serbisyo, at public awareness. So, mayroong 5 strategic actions para sa malawakang pagsulong ito. Sa bawat strategic action, ang gobyerno natin would need to lead and coordinate the activities. So, unang-una, lead and invest. So, provide leadership and invest in nurturing care mula sa
conception hanggang sa early years. Pangalawa, patibayin ang mga serbisyo. So build quality, responsive systems and community services para masuportahan ang nurturing care. Pangatlo, focus on families and their communities. Bigyan ng kapangyarihan ang mga pamilya at komunidad na maging pundasyon para sa pag-unlad ng mga bata. Pang-apat, monitor the progress. Subaybayan ang pagpapatupad at account for the results. At ang pang-lima, gamitin ang datos na makukuha at mag-innovate. Mag-innovate para mas lumaki at lumakas ang ebidensya. Gaano ba kahalaga yung participation ng mga magulang sa nurturing care framework? Kay Ma'am Jovi, napaka-critical po ng papel ng mga magulang. Naiintindihan na natin ngayon na ang panahon mula sa pagbubuntis hanggang edad 3 ay ang pinaka-critical. 80% ng utak ng isang sanggol ay nabubuo sa edad na ito. Para sa malusog na brain development, ang mga bata ay nangangailangan ng ligtas at mapagmahal na kapaligiran na may tamang nutrisyon at stimulation mula sa kanilang mga magulang o mga tagapag-alaga. Ito po ay ang sinasabing window of opportunity upang mapatibay ang pundasyon ng kalusugan na ang benepisyo ay tumatagal ng panghabang buhay. Sino-sino pa bang ibang stakeholder ang may role sa framework na to? Tinutugunan po ng framework ang malawak na hanay ng mga stakeholders. Una ay ang mga gumagawa ng patakaran at mga tagapamahala ng programa sa Departamento ng Kalusugan, Nutrisyon, Edukasyon, Proteksyon ng Bata, Proteksyong Panlipunan at iba pang sektor sa nasyonal at lokal na antas. Tinutugunan din ito ang mga grupo ng civil society, mga development partners natin, mga professional associations, mga institusyong pang-akademiko, at mga funding initiatives, both global and national. Bilang karagdagan, ito rin ay isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga service providers, mga educational institutions, ang pribadong sektor, at ang media. Kasama rin sila para sa mga paraan kung saan sila ay makakatulong na matiyak na ang lahat ng mga bata ay umunlad sa kanilang buong potensyal. At panghuli, ang framework na ito ay para sa mga tagapag-alaga na nagbibigay ng nurturing care sa kanilang mga anak araw-araw. Ano nga ba yung epekto kapag hindi natugunan ang pangangailangan ng isang bata? Okay po. The cost of inaction is very high. Ang mga bata na walang benepisyo ng nurturing care in their earliest years ay mas malamang na makakaranas ng kahirapan sa pag-aaral, pagtungtong sa paaralan, na siyang makakaapekto sa kapakanan at kaunlaran ng kanilang mga pamilya at lipunan sa hinaharap. Ano-ano ba yung mga nakikita ninyong balakid o hadlang sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga batang Pinoy? Okay. May mga banta sa development ng bata mula sa panahon ng pagbubuntis at kapanganakan, gayon din kapag sila ay bagong silang, mga sanggol at maliliit na bata. Kapag ang kahirapan sa pagbubuntis ay humantong sa mababang timbang ng panganganak o ang sinasabi nating preterm birth, malaki po ang pagkakataon na makaranas ng developmental difficulties at mga chronic diseases sa pagtanda. Ang iba pang mga kadahilanan na nagbabanta sa early childhood development ay ang hindi sapat na nutrisyon ng ina. Andyan din po ang HIV infection, ang poor mental health sa parte ng mga tagapag-alaga, ang malnutrisyon, mga sakit, pinsala, walang stimulation. Andyan din po ang neglect, pagmamaltrato, mga
karahasan sa tahanan at sa komunidad. Andyan din po ang diskriminasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae na maaring magkaroon ng negatibong epekto sa development ng mga bata sa murang edad na ito. May mga programa bang ini-implement ang ECCD Council na may kinalaman sa Nurturing Care Framework o yung pagtugon sa pangailangan ng mga bata, lalong-lalo na sa early years? Opo, marami po kaming programa dyan. Ang National Child Development Center or ang tinatawag nating NCDC na siyang pangunahing programa ng ECCD Council ay nagpasimula ng mga programa upang mapataas ang access ng mga batang may edad 0 to 4 at kanilang mga pamilya sa early learning services tulad ng home-based ECCD program na kamakailan lang po namin na ni-roll out. No? Ito po ay may layuning turuan ang mga magulang na walang access sa mga child development centers natin na gawin silang responsive caregivers at bigyan sila ng kapangyarihan na gumawa ng mga desisyong naaangkop sa kanilang mga inaalagaan sa kanilang mga sariling tahanan. Ang isa pa pong programa namin ay ang Infant and Toddler Early Development Program at ito naman ay para sa mga batang edad 0 to 2. Ito ay isang parent mentoring program na siya namang center-based. So, kinikilala ng mga programang ito ang mahalagang papel ng mga magulang at tagapag-alaga bilang pangunahing guro ng kanilang mga anak. At maraming salamat, Ms. Yao, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman ukol sa Nurturing Care Framework. Okay, Ma'am Jovi, salamat po on behalf of the ECCD Council. Maraming salamat po sa lahat. And we enjoin everyone to work together to realize the right of each and every child to survive and thrive and build a more sustainable future for all. Maraming salamat po. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council. At nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Hindi lang masustansya, budget-friendly din ang recipes na aming inihanda para sa inyo. Basta masarap, healthy at affordable na recipes ang hanap nyo, sagot na yan ng nag-iisang recipe princess na si Miss CJ Aguinaldo. Ano ang recipe na inihanda mo para sa amin ngayong hapon? Recipe Princess CJ? Mga kanutrisyon, ihanda ng panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng cheesy potato. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay para sa mashed potato mixture, 8 tasa ng tubig, gagamitin pang pakulo, 2.5 na tasa ng kidney beans, white, dried, 4 na tasa ng tubig na gagamitin sa pampakulo, ng 4 na tasa ng patatas, minasa, kalahating tasa ng nilusaw na butter, kalahating tasa ng keso, ginayat, 1 kutsaritang iodized salt, 1 tasa ng mais, at para naman sa meat mixture, 1/4 na tasa ng mantika, 3 kutsarang bawang, hiniwa ng pino,
3 kutsarang sibuyas, hiniwa ng pino, 1½ na tasa ng giniling na karne, 1 kutsaritang iodized salt, 1/4 na kutsaritang paminta, kalahating tasa ng bell pepper, hiniwa, at 1 tumpok ng lechugas. At para naman sa toppings, 1 tasa ng cheese spread. Paraan ng pagluluto. Una ay sa isang kaldero, magpakulo ng tubig at ilagay ang beans. Lutuin sa loob ng 45 minuto, i-drain, balatan, at masahin. Pagkatapos ay itabi muna ito. Ikalawa, sa isa pang kaldero, pakuluan ng tubig at ilagay ang patatas. Lutuin sa loob ng 25 hanggang 30 minuto, i-drain, balatan at masahin. Sa isang malaking mangkok, pagsamahin ng mashed beans, mashed potato, butter, cheese, iodized salt at mais. Haluin itong maigi at itabi. Ika-4, sunod ay hahanda na ang meat mixture. Sa isang kawali, initin ang mantika, igisa ang bawang, sibuyas at giniling na karne. Takpan ito at lutuin sa loob ng 10 minuto. Ika-5, lagyan ito ng iodized salt at paminta pampalasa. Idagdag ang bell pepper at hayaang muling maluto. Ika-6, pagkatapos ay paghaluin ng meat at mashed potato mixture. Ilatag ang dahon ng lettuce sa isang lalagyan. Kumuha ng 1 tasa mula sa mixture at ilagay rito. Lagyan ng cheese spread at handa nang iserve ang cheesy potato. Hango ito sa 2016 Menu Guide Calendar ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 1 oras at 45 minuto at makakagawa ng 9 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jovi. Maraming salamat, Miss CJ. Parang masarap yan Pwede na rin hindi magkanin kasi may patatas na, no? Yan. So, tandaan niyo yan. Cheesy potato. Okay, susunod na pong inaabangan na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Kumain men, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito sa One Nutrition, One Nation. Marami ba kayong tanong ukol sa pagkain at wastong nutrisyon? Okay, sasagutin namin yan sa segment na to. Meron tayong tanong pero mula kay Anonymous, no? Napakarami nila, yang si Anonymous. Ito, tanong ni Anonymous. Buntis po ako ngayon at marami po ang nagpapayo sa akin na dapat kumain po ako ng pang-2 tao. Totoo po ba ito at gaano po karami ang dapat kong kainin? Ayan, magandang tanong kasi maraming sa mga nabubuntis, hindi alam kung paano tamang kumain, no? Isa yung popular na paniniwala, no? At laganap yan na sa ating mga nagbubuntis na laging pinapayo na kumain ka para sa 2 tao, lalong kapag buntis, no? At alam naman natin na syempre pag nagbubuntis, nadadagdagan yung kailangang kainin. Una, para masuportahan yung dagdag na pangangailangan sa energy o calories at dun sa dagdag na pangangailangan sa mga sustansya ay nutrients. So, kailangan itong dagdag na energy at sustansya para sa pag-develop ng baby sa sinapupunan ni mommy. Pero hindi ibig sabihin na dodoblehin ang dami ng kain. So tama na, dadami ang pagkain, pero hindi kailangan na doble, no? So kapag dating ng 2nd at 3rd trimester, no? So simula ika-4 na buwan hanggang sa bagong manganak, kailangan ng dagdag na 300 calories
per day, no? Yun ang katumbas na dagdag na energy requirement. So, ang katumbas ng 300 calories ay 1.5 tasa ng kanin, o kaya yung 1.5 tasa ng gulay, at pwede rin kumain ng imbis na 1 pirasong chicken na leg, 2 pirasong leg. O kaya kung isda naman, kung halimbawa yung medium size na galunggong, 2 piraso nito. At kung isda, yung malaking isda naman, parang 3 slices naman ng mas malaking isda tulad nga ng bangus, no? So, maigi rin na samahan ang meals ng 1 piraso o slice ng prutas at uminom ng 9 o higit pang baso ng tubig kada araw. So, yung 300 calories, parang yung additional na snack o additional ulam or at saka kanin. Okay? Hindi yung doble talaga. Okay? Pero tandaan din natin na kasabay ng wastong diet, maigi na pumunta sa health center o sa inyong doktor para po sa regular na prenatal o antenatal check-up. At saka kapag nag-prenatal check-up na rin, syempre imo-monitor yung inyong timbang. Pwede rin kayong bigyan ng counseling, birth planning, at mabigyan ng micronutrient supplements para masiguradong healthy kayo, pati na rin ng inyong baby. So, tsaka kung may mga tanong pa kayo, pwede ninyong tanungin yan sa inyong doktor or sa health center. Para po sa ibang katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation radio program FB page or sa Facebook page ng inyong Nutriskwela Station. Dahil sisikapin namin yan na masagot at ang inyong bawat tanong dito sa One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At 1 oras na naman ng talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang ating natapos. Siyempre, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana po marami kayong napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong nutrisyon, no? Pati na ang nutrisyon ng inyong pamilya. Siyempre, magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama ngayong hapon. Maraming salamat kay Mr. John Echaus, ang Chief Executive Officer and Chair ng Sun Business Network. Nagpapasalamat din tayo kay Ms. Jolivet Yao, ang Program Development Officer ng Early Childhood Care and Development Council tungkol sa pagtalakay niya ng Nurturing Care Framework. And of course, pasalamatan din natin si Recipe Princess CJ Aguinaldo at ang production staff na si Pamela Yanga at Joshua De Vera. Huwag magpahuli sa mga latest news and update ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page at ang National Nutrition Council official Facebook page. Siyempre, pakilike na rin po yung First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga balita. Hanggang sa muli po, ito si Jovi Raval na tuwi na nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. The country's friendly station, Radio Natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by. Our radio station, Radio Natin.